isang ginang ang nagmahal ng lubos sa kanyang kabiyak. Sa karomansa, siyempre, sa magaling ko, hindi naman ako mawawala sa'yo kung nasa akin ka lagi. Ngunit ano ito? Nang dahil sa ubo, pamilya niya ay nasira? Ang narinig ko, umubo. Pinipigilan pa nga niya. Isang Ginoo, pangalan ay Lito, ang siyang nagpaikot ng lahat. Umakyat ako sa lamesa. Kumuha ako ng upuan na maliit namin. Sinilip ko kung siya ba talaga. Magkatabi ang dalawa. Ang tanong, sino si Lito? Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Buong Pilipinas! Face to face na! Sa pula, sa puti! Nako, sana ngayon magpati! Wala na sana kawayan! Usapang mahinahon na lamang! Tara na't samahan niyo kami! Solusyonan ang problema! Mga kapatid! Ano ba ang favorite niyo? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Hey! At ngayon, narito na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, si Ateng Jelly de Happy face-to-face morning mga kapatid! Kumusta po kayo? Paiba-iba talaga ang weather kaya naman marami ang nagkakasakit, sinisipon, inuubo. Kaya naman payo ni Ateng, palaging mag-ingat, kumain ng masusustansyang pagkain at huwag kalimutang mag-vitamins nang lumusog at may panglaban sa sakit sa katawan. Naku, teka. Speaking of ubo, may kinalaman ang sakit na ito sa issue natin today. Bakit? Isang lalaki kasi na nangangaliwa ang nabuko dahil sa isang mahiwagang ubo. Paano kaya nangyari ito, Hans? Testing ang dahilan kung bakit siya nabuking. May makaka-relate kaya sa ating mga sausawero? Nako ate, tingnan natin mamaya. Naku kayo mga sausawera, ingat-ingat sa katawan dahil pag naubo, baka mabuko! B1 at B2, maging alerto sa pag-ubo ay este sa pag-awat. Gagamutin natin ang masikip sa dibdib na malaubong nararamdaman ng mga bisita natin kasama sila Atty. Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida, ang ating mga trio tagapayo, sa Luzon, Visayas and Mindanao, buong Pilipinas at buong mundo, face-to-face na. Nabisto raw niya ng kanyang kinakasama at kapitbahay nila ay may relasyon dahil sa mahiwagang ubo. Paano ba nangyari ito? Ikwento mo nga sa amin, Aling Beverly Baby Patotoy. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Aling Baby, kamusta po? Okay lang po. Magandang umaga. Ano ba ang kinalaman ng ubo? Ano ba ang kinalaman ng mahiwagang ubo? Sa kwento mo sa amin ngayon. Kasi po, madaling araw, hindi ako mapakali. Kinakabahan ako na hindi ko mawari. Nang maya-maya may narinig, mga madaling araw na yon, narinig ko, may umubo. May umubo. Kala nyo naman kung ano, may umubo lang.
Oh. May umubo. Ngayon, ay palibasa isang dingding lang kami. Kilala ko po ang boses ng asawa ko. Hindi kayo mapakali. Teka. Isang dingding lang po. Teka kami muna, natirahan. ibalikan natin muna. Oh. Ang pangalan po ng kinakasama nyo ay si? Lito Rodriguez. Si Lito. Gano'n na ba kayo tagal nagsasama? 22 years. 23 years. So, siguro naman, alam mo na pati ubo niya, di ba? So, anong ginawa nyo? Narinig nyo parang si ano yun? Bumangon po ako, pinakinggan ko talaga sa loob. May naghihingaw-hingawan sila. Hingaw-hingawan. Tapos, Ano yun? Ano yung humihingaw-hingawan? Ungol-ungol. tapos, ang ginawa ko po, di naman ako makasilip doon sa labas, eh yung isa lang ang ano namin, pader, may ganyan, siwang. Makyat po ako sa lamisa. Pagkatapos, hindi ko man maabot, kumuha ako ng bangkito, tumungtong ako doon sa bangkito. Talaga at naman doon ko nag-abala sila kayo, ha? nakita. Kasi doon mo sila nakita. Hubot-hubad, magkatabi. Hubot-hubad, magkatabi. Nakita nyo sila? Silang dalawa. Nakita nyo mismo? Nakita ko mismo. Hindi ako magkakaganito kung hindi ko sila nakita. Baka naiinitan. Tapos Ano po ang ginawa nyo pagkatapos? Pagkatapos, umikot ako doon sa bahay nila. Hindi ko man sila masaktan, gawa ng sarado ang pinto. Ginawa ko, bumalik uli ako pag-akyat, kumuha ako ng bato sa labas. Doon ko na lang pinaano sa butas. Nilusot nyo sa Yun. Dahil nalaman ko na, ang asawa ko, nakabigay ng ano sa pintuan, bigla nang tumakbo. Nagsarado naman yun ngayong gin na yan. O tapos hindi rin kayo nakapag-usap ni Jane. Hindi kami nakapag-usapan yan. O, so eto na. Tatago yan. Si Lito, umuwi. Nagkita kayo. Ano nangyari? Dating ng asawa ko, kinausap ko muna siya. Sabi ko, Maayos bakit ng pagkikipag-usap. Opo, bakit nagawa mo sa akin yan? Ang sabi po ng asawa ko, natukso lang daw siya. Kung natukso ang isang tao, hindi po uulit-ulitin. Isang pagkakamali, alam niyang mali siya dahil matatanda na sila. Kung ano yung mali, ay mali. Kailan ba nangyari itong hulihan na ito? July. Ito lang July. Itong July lang. Fresh na fresh. Ang tanong ko po, patapos nito, sila ba'y nagkikita pa rin? Hindi ko na alam kung sila pa rin. Dahil nagagalaite itong Nanggagalaite, wala naman daw siyang asawa, kaya naman pumatol siya kay Lito. At di hamak daw kasi na mas magaling siya sa maraming bagay kesa kay Aling Baby. Kaya naman siyang natipuhan ng lalaki. Nako! Totoo ba yan, Mary Jane Das? Pasok! Please, please! Please, please! Please, please! Please, please! Ay! Please, please! Hawakan! Baka niyo sila! Mais ka! Ngayon, tingnan mo lang. Oh, wala akong makalam sa'yo! Okay, tama na ha? Relax muna. Ang anak ko nasira Ano? ang pag-aaral dahil sa inyo. Dahil ginusto ng asawa mo, gusto ko rin siya. Wala akong makalam kahit anong o yung asawa mo. Okay. Totoo yan! Okay. Tama na, kalma lang. Diretsahang tanong. Uba ba yung narinig nitong si Aling Baby? Ano ba talaga yung narinig niya? Ungol. Ungol yun, hindi abo yun. Hindi ubo. Hindi. Okay. Ungol. Ubo ni Lino. Hindi ko. Dito ang narinig ni Aling Baby at hindi ubo talaga. Ano ba talaga ang nangyari nung gabing yon? Kukwentuhan tayo mamaya ni Jane sa pagbabalik na. Paano yung ungol? Sino ngayon ang bulok? Harap ako kasi ikaw boyot na! pagtalikuran. Harapin mo face to face. Umami na nga si Jane kanina na siya nga ang kasama ni Lito nung siya ay naubo
Hindi. Ungol yun. Ungol yun. Hindi ubo yun. Hindi ubo yun. Pero, Ongol, sarapan ang Sino ngayon ang basto sa atin? ano yung ungol? Ano yung ungol? Paano yung ungol? Sino ngayon ang bulok ang Ako kasi ikaw, toyot na! Oh, maganda ka Bakit? na. Ano ba ang ginagawa nyo? Kapal naman ang mukha. Ano ba ang ginawa nyo? Ng ganon. Walang respeto sa sarili. Romance ako sa pagpasok niya sa bahay, siyempre, ganun talaga ang kabit. Basta ang kabit. Pagdating sa bahay, niroromance ako siya hanggat makarating kami sa kwarto. Niroromance ako siya pababa. Papilit yung kabit. Kaya naungol. Nakarinig naman ito, kala ko bingi. Kwento mo nga sa amin, paano ba naging kayo? December kasi, bumili ng kape. Hinawakan yung kamay ko. Sino bumili ng kape? Si Lito, Bumili siya ng kape saan? sa bahay. Kasi may kunti-akong tindahan. Oo. Siyempre ako rin nakilig. Wala naman akong asawa. Wala Nag-isa kang lang naman ako asawa? Sa bahay. Oo. Wala kang ng anak? Mayroon akong anak 3. Ah, may anak ka Nasa 3. Samar. Nasa Samar. Doon sa Manila. Bakit nasa Samar yung, nasa ama nila? Bakit ba kayo naghiwalay nung, ano yun, asawa mo talaga o kinakasama? Yung una. Ano yung asawa mo talaga? Kasal kayo? Hindi naman po. Ah, so kinakasama mo siya. O tapos ngayon, yung asawa mo doon, kasama yung mga anak mo. Bakit kayo hiwalay ng mga anak? Iwanan ko siya, lasinggero eh. Ayaw magpasaway eh. Ba't ako? Oh! Lasinggero pala, ba't iniwan mo sa kanila yung anak mo? Hindi ko kaya yun, mga ganyan. Yung lasinggero, kung saan nalalasing. Oh, madudulas yun na nga. Eh, ba't siya. iniwan mo yung mga anak mo sa kanya? Tama lang yan sa kanila para madadala. Sino madadala? Yung asawa ko. Eh, yung mga anak mo, ikaw ang nanay. Yung mga anak mo wala sa'yo. Sinusuportahan ko naman sila doon. Ikaw buhay dalaga dito, yung mga anak mo doon, anong ginagawa? Nag-aaral sila doon. Nag-aaral sila, nagpapadala ka sa kanila ng pera. Sa tingin mo, sapat na yon? Opo. Bakit? Meron naman Bakit hindi mo sila kasama? Kung meron ka papaaral sa kanila, may tinitiran ka, ba't hindi mo sila kasama? Ako, delikado kasi dito sa Maynila eh. Babae kasi lahat. Nawili ka na kay Lito, kaya ganon. Hindi sa delikado sa Maynila. Ikaw pwede sa Maynila, sila hindi. Aba, naman. Ay, Ungol ba yan? masarap daw. O, de hinawakan niya yung kamay mo, kinilig ka. Kinilig ako. O, ano nangyari? Kinuha niya yung number ko. So, pag Binigay mo naman, pero ito lang ha, nasa kabilang bahay lang yung asawa niya. wala akong pakialam doon. De binigay yung, Number. telephone number. So, nagkita kami na 28 ng December. Lumabas kami. Hmm. Sabi ko, o sige, pupunta na ako doon sa bayan. Hmm. Doon naman kami sa bayan ng kita. Wala naman talagang pakialam eh. Matanda na kasi. Tapos sabi ko sa kanya, o sige, ay simbahan na. So, pumunta naman siya. Pumunta naman siya. Tapos, di namin alam, basta pumunta kami. Ano ba ang meron kay Lito na talagang kayang-kaya mong gawin ang lahat ng yun Nakita para ko sa lang kanya? kasi siya. Ano yan? Dati nagpapasahod kasi maraming kasi. pera. Maraming pera. Dahil yung pagmumukha mo, Sir! piso. Saan mo yan asawa mo? Hindi ka magkaya ganyan. Kung marunong ka sa asawa mo. Oh, ayan na. So, ang ibig sabihin, dahil lang sa pera, kaya ka sumasama kay Lito? Kasi nagkukulang Akala ako ko sa ba- financial eh. Kala ko baka type mo rin siya. Type ko rin siya, kaya nga binigay ko yung number ko dahil crush ko rin siya eh. Wala naman akong kinakabahan. Gaano na ba kayo katagal ni Lito? 2 years na. Ano eh. 2 years na kayo? 2 years? Paano kasi nagtisinugal lang, walang alam sa mundo. Paano nito naitago? Sa test-text. Saan kayo talaga palagi nagkikita? Ikaw ba talaga nagkikita kayo sa bahay mo sa kabila Minsan lang? pupunta sa bahay pag wala siya. Ah, pag wala Pag-text siya. Sa akin, siyempre, walang tao sa bahay. Pinapapasok siya, bukas yung pinto. Hindi ba siya nakikita ng mga anak niya? Hindi, kasi minsan madaling araw eh. Tapos? siya pumasok. Teka muna, nasaan ka pag madaling araw? Saan siya pag madaling araw? Tulog Yan na. Tulog pa yata. Araw, lumalabas yung ahas. O tapos, Kasi ikaw, wala ka kasi tulog ka ng tulog. umabot kayo ng 2 taon. Meron ba siyang ipinangako sa'yo? Kaya talaga namang nandiyan ka? Regular ba ang bigay niya sa'yo ng pera? Ikwento mo nga sa amin yan. Kasi yung unang bigay niya sa akin, nung 28, nagbigay sa akin ng 2,000. Tao, hindi natutulog. Tapos, Walang peace pangalawang of bigay mind. niya sa akin, 2,700 ang huli niyang bigay. Bakit? Malaki kinita nun eh. So binibigyan ka, nakikita ba kayo? May binibigay siya? Bibigay siya bawat pupunta sa bahay. Eh bakit pag- kanya sa labas. binibigyan ng pera? Kasi kung talaga nagkakagustuhan kayo, bakit may pera? Dinadagdag ko yun sa puhunan namin sa tindahan. Pinandadagdag mo sa puhunan, parang tinutulungan ka talaga niya. Ako niya. So may halong ikaw ba in love ba sa kanya? Mahal mo ba siya? Love talaga ako kasi sa tagal namin. Sa tagal nga, 2 taon.
mahal mo siya, tapos may pera siyang ibinibigay sa'yo, kaya tuloy pa rin ang ligaya. Ang tanong ko, matapos siyang mahuli, tuloy pa rin ba relasyon ninyo? Nung nasambunutan ako niyan, naputol muna yung ano namin, text. Yan ang kanya nasa bunutan. Naputol muna. Ibig sabihin na tuloy pa rin. Nasa bunutan ka nung araw din nahuli kayo. Kami doon sa bahay. Oh, nung nasa bunutan ka, tumigil muna ang text-text. Sino may sabing tigil muna tayo ng text-text? Ano, sabi ko sa kanya, naku, naalam na ng asawa mo. Sabi ko, wag muna tayo Naku, lagot. mag-text. Paano kayo ngayon nagkikita? Siyempre, alam na niya, dapat mas mahigpit na yan. Mata't nasa sa inyo. Ano, Paano kayo nagtitext nagkikita? siya. Titext siya talaga sa akin. Sabi niya, ano, kikita tayo. Sabi ko, saan? Sa bahay. Sabi niya, naku, delikado dyan. Diyan na nga tayo nahuli. Diyan na naman uli sa bahay niyo. Pero natuto naman, natuto naman. Oo, Delikado in fairness. daw. Delikado daw. Oh. Tapos, saan kayo nakikita? Minsan, sa labas na lang. Pag namamaling ako sa madaling araw, di mo na ako namamaling sa grocery. Nakikipagkita muna ako sa kanya para may pandagdag ako sa grocery ko. Basta mukhang pera. Ay, nako. Hindi ka marunong. Ay, ito ang tanong ko. Kanina mo po ito sinasabi. Ano ba ang sikreto mo at bakit ikaw ang gustong-gusto ni Lito? Kaya kasi di marunong, sinasabi niya. Uungol ba yan kung di ako magaling? Pinagmamalaki niya at ano Kaya pa? hindi umuungol, patay siya doon sa asawa niya kasi hindi marunong. Doktora, magkasama sila sa isang lugar. Magkapit-bahay talaga. Ding-ding lang ang pagitan eh. Para makarecover si Aling Baby sa nangyayari sa kanila. Paano niya gagawin ito? Eh, lagi niya nakikita to si Jane. Diba? Pati yung mga bata exposed dito. Alam na ba ito ng mga bata? Alam ba ito ng mga bata? Alam po. O, alam pala nila. So, kahit sila, paano pa sila makaka-recover sa ganito? Eh, nasa kabilang bahay lang siya. Alam niyo, pag nagtitikisan kayong ganyan, lalong-lalo na sa kalagayan ni Aling Baby at natin yung mga anak niya, mas mahirap eh. Kasi hindi lang psychological ang effect nito. Maaring magiging physiological. Ano ibig sabihin ng physiological? Yung aspeto na araw-araw, pagising mo sa umaga, makikita mo, nandyan si Mary Jane. Anong mangyayari sa'yo? Sasakit ang ulo mo palagi. Palaging, every time na makikita mo to, kuminsan magugulat ka, masusomatize ang behavior ng mga anak niya. Yung posibilidad na palaging masakit ang tiyan, nagkakaroon ng diarrhea, masakit ang ulo, yung pakiramdam na palaging nasusuka, at magugulat ka na ito ay magiging pwedeng problema. Dahil nga sa exposure na nandoon din siya. Salamat po, Doktora Camille. I think, Hans, marami na tayong narinig. Pwede na tayong bumoto. Let's go. Mukhang kanina pa gustong bumoto ng ating mga kasawsawan, Ateng. Nasa puti ang nauna, nasa pula ang nakikishare, pero sinasabi niya mas magaling kasi siya, kaya siya ang mas nagustuhan. Saan ba kayo? Dun sa nauna o dun daw sa mas magaling? Magboto Hans nga tayo mga kapatid. Go! Aba, mga kasawsawan! Mukhang iisa kayo sa opinyon na ayaw niyong magkaroon ng kapitbahay na katulad ni Mary Jane, Baka yan ang dahilan kung bakit ang itinaas niyo ay puti. Nako, mabuti na nga lang kamo talaga. Malayo-layo ako sa lugar nila. Yan ang ating boto, Hans, Ateng. Maraming salamat, Hans. Eto, may tanong ako sa'yo, Jane. Balita namin, maliban sa'yo, ay may nahulihan ka rin kay Lito na isa pang babae. Totoo ba ito? Oo yun, nagte-text din. Habang ako niro-romansa, sabi ko, bakit tumutunog yung cellphone? Sabi Oh. niya, huwag mo nang pansinin yan. Sabi sa akin, kapal ang mukha. O, tapos ano nangyari? Sabi niya, huwag mong pansinin yun. Huwag mo masasabi ko, ano ba? Sabi ko sa kanya, titingnan ko muna yung cellphone. Sabi niya, huwag na. Habang niya niro-romansa ko niya, ang dami niyang paliwanag. Ha, nakita mo yung text? Hindi niya tawa yung cellphone. O, sa paano mo nalaman na may babae nga? Nagsabi na sa akin nung sabi ko sa kanya, ayusin mo, puputulang kita ng ulo. Pag hindi mo sa akin sabihin. So, umamin siya na may isa pa nga. Ay, isa pa. Kahanap ka rin ng Okay! Babala! Kanya maliit lang. Ang kwentong ito ay nakakalito dahil kay Lito. At bukod pa pala kay Jane ay may isa pang babae na di umano'y nang gugulo sa pamilya ni Aling Baby. Ikaw ba ito? Narito ba si Maribeth Lentijas? Pasok!
trapito talaga ito si Lito. Tato-tato mo. Ay, alimin na nga. Pangatlong babae ni Lito. Huwag kayong alis. Magbabalik pa ang... Ikaw ba, alam mo na merong Jane? Naririnig-rinig ko lang po sa ano, May Jane siya, naririnig-rinig mo. Alam mo na may baby, naririnig-rinig mo may Jane. Join ka pa rin? Jeremy Arriesgado. Ang ganda po talaga ng show niya. Nabubuksan ang mga isip namin sa mga bagay-bagay at naliliwanagan sa mga pangyayaring nagaganap sa aming buhay. More power po at God bless sa inyo. Thanks to Trio Tagapayo, Face to Face, #1. Huwag malukuran, harapin mo, face to face. Ako naman ay nakaakyat na dito dahil sa rambulan na naganap kanina. Tatlo-tatlong babae ni Lito sa buhay niya. Sino ka ngayon sa buhay ni Lito, Maribeth? ano po no, may nagkaroon kami ng relasyon. Nagkaroon kayo ng relasyon. Po, Kailan kayo nagkaroon ng relasyon? 2011, 2011, last year. Gaano katagal? 1 year din po, mahigit. 1 year. Ang tulis. Ang tulis nitong si Lito. Paano ba kayo nagkakilala nitong si Lito? Text-text po, yung asawa ko. Ay, may asawa ka. Opo, may kinakasama po ako. May, ano to, asawa mo talaga o kinakasama? Kinakasama ko po. Kinakasama mo. Ngayon, ano yung relasyon niya kay Lito? Trabahador niya po. So, si Lito, ano bang trabaho ni Lito? Ano po siya, foreman? Foreman. Contractor. Foreman contractor. Nako. Paano naman nagkaroon kayo ni Lito ng relasyon? Sa text po, kasi tinatanong ko siya kung anong araw ang sweldo nila. Siyempre, kinuha ko yung number niya para alam ko kung Sugalan kasi niya ang asawa ko. ano. Ah, kasugalan niya? Nagsusugal kayo ni Lito? Ah, kaya kayo naging close. Alam mo ba ito? Layo-layo yan sa amin. Pero kilala niyo siya. Dahil ilang patwok lang naman po eh. Oh, ito na. So, ano nangyari? Noon, nagkikita na kami hanggang sa punta na kami, nagkaroon na kami ng ano sa kama. Yun. Umabot talaga sa kama. Eh, may anak ba kayo ng kinakasama mo? Wala po. Wala. Anong pangalan ng kinakasama mo? Lakay. Ha? Si Lakay po. Lakay. Tapos, tuloy-tuloy ang relasyon nyo. Ikaw ba, alam mo na merong Jane? Naririnig-rinig ko lang po sa ano na May Jane siya, naririnig-rinig Opo, mo. narinig niya pala po. Pero, alam mo, sigurado ka, alam mo naman na meron siyang baby. Opo. Alam mo nang may baby, naririnig-rinig mo may Jane. Join ka pa rin? Ay kasi pag gusto ko magkaanak, hindi na ako nagkaanak sa kinakasama ko eh. Alam ba yan ng asawa mo, ni Lakay? Hindi niya po alam, nahuli na lang niya kami. Nahuli niya kayo. Opo. Umuwi po siya guys sa trabaho, hindi man araw ng uwi yung kasi maulan, wala sila sigurong gawa, umuwi yung asawa ko. Yun, nahuli niya kami ni Lito. Naabutan na lang niya kami dun sa loob ng bahay namin. Yun, nakahubad na nga si Lito. Naiwan pa yung pantalon. Tinadtad nga niya po sa sobrang niyang galit. Anong ginawa ni Lakay? Tinadtad niya po yung pantalon ni Litong na iwan dun sa bahay. Tapos sinampas-ampas niya po. Tinaway ako, sinampas-ampas sa akin yung tinadtad yung pantalon. Buti nga hindi ikaw yung tinadtad niya. Oh. Tapos ano nangyari? Natumigil ang relasyon niyo ni Lito? Hindi na po ngayon kasi nahuli ako ng asawa ko. Na-inlove ka ba kay Lito? Hindi naman po masyado kasi ang iniisip ko lang po magkaanak ako kasi boring sa bahay, nagtutungkit lang ako lagi. Ganon. Alam mo kung nabuntis ka man, nakakasiguro ka bang pananagutan ka ni Lito? Napag-usapan niyo ba ito? Hindi. Ate baby, pinag-uusapan natin ang lahat ng ito. Pero hindi pa natin napag-uusapan kung ano ang reaksyon ng mga anak ninyo. Dahil kanina tinanong ko kayo, sabi nyo, oo, alam na nila. Paano nila nalaman? Dahil po sa mga kwento-kwento sa labas, wala pa akong sinabihan sa mga anak ko. Kasi siyempre, baka isip ko nga, maano ang kaisipan nila. Ilan taon na po ba ang mga anak ninyo? Yung panganay ko po, 21. 21? Pangalawa, 19. 19? Ang pangatlo, 13. 13? 21, 19, 13. Ito po ang tanong ko sa inyo.
Ano po ang reaksyon nila na ngayong alam na nila? Alam na ba nila na ipaliwanag niyo na sa kanila? Nakausap niyo na ba sa kanila sila? Opo, sinabihan ko na yung panganay ko, hindi nang umiimik. 21, babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Yung 21. Yung 21. Tapos yung sumunod na 19, Yung 19 ko naman, inaano na lang niya na, sana magbabago na lang. Yun ang ano niya. Ito ngayon ang problema ko yung 13. yung bunso ninyo. Opo. Bakit po? Anong problema? Kasi po, nung malaman talaga niya, bigla lang siyang tumahimik, nawala na sa ano niya isip. Hanggang sa nagsugat-sugat siya sa ano niya, braso. Nagsugat-sugat siya sa braso. Hindi ko man lang po yung pinansin dahil yung sugat, pinatungan niya ng bulpin Pinatungan ng ballpen. para hindi mahalata. Para hindi mahalata. Nung gabi na yun sabi ko, ano yan anak? Eh, wala po, gulpin lang to, ginanyan ko lang. Pagka Lunes, ang alam ko pumasok, hindi po pala, nung sunduin ko siya na ng hapon, hindi pala siya pumasok. Sinabi na sa akin ng teacher lahat na yung anak mo may problema. Yun nga sinabi niya sa akin ng teacher na yung papa daw niya, totoo ba may ganon? Yun na ang pumasok sa isip ko na yung anak ko nga, dahil sa problema na apektado. Attorney, tatanungin ko na muna kayo, narinig na natin na talagang apektado ang mga bata. Dumating na sa puntong naglalaslas yung bata. Ito bang si Lito at saka itong si Jane, meron ba silang pananagutan kung sakasakali sa mata ng batas? Kasi parang sila ang dahilan kung bakit apektadong ganito ang bata. Yun ang dapat na ma-establish dito ating Jelly. Na ibig sabihin na naapektuhan psychologically or emotionally yung bata dahil sa mga sirkumstansyang ito. Yung sirkumstansyang pakikipagrelasyon nung kanyang ama dito kay Mary Jane. At yun ngayon ang ekangay nagiging detrimental o prejudicial sa development ng bata sa paglaki niya. Maring yun ang kasangkutang krimen nitong si Mary Jane at maging si Lito, yung mismong ama ni nung bata. At kapag ito ay napatunayan, ay mananagot sila sa batas at ito ay may pagkabilanggo ating Jelly. May pakialam ka? Maraming salamat, attorney. Mahal daw niya talaga si Lito. Mga kapatid, eto na ang macho guwapitong si Lito na dahil sa ubo ay nabuko. Siya kaya ngayon ay malito dahil babae sa buhay niya ay 3. Narito na po si Lito Rodriguez. Pasok! Freeze, freeze! Freeze, freeze! Oh, ba't may tinutulak mo siya? Ang Lito, bakit ka inubo? Narinig ka tuloy. Panahon natin ngayon, panay ulan eh. Ngayon, Ay, hindi mo nako, naintindihan dahil yung daw anak sa mo. panahon. Kaya inubo, ito si Lito. Nagkalito-lito na si Kuya. Sino kaya ang pipiliin niya sa 3? Abangan niyang sagot niya. Dito lang syempre sa... Sabi niya kanina, kaya daw siya pumatol sa'yo kasi gusto niyang magkaanak. Oh, binanggit niya sa akin dahil tagal na sila nila kayo nagsasama, di sila nagkanak. Eh, biniro ko siya. Ako, marunong ako gumawa ng bibig. Ako. Ateng Jelly de Belen would like to thank the following: Glamour 15th Avenue, Bambi Fuentes, Belo, Rain Nail Art, Salon de Manila, Folded and Hung. Hans Mortel would like to thank Dr. Ariel Recto Dabalus. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, Lasap Gata Mix, tamang timpla sa pang-araw-araw na gatang ulam, F101,
Where your needs. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Para sa ahit gwapo, Vantage Racers. Mabibili na sa iyong suking tindahan nationwide. Vantage Racers. Alas sa talas. Cowboy Grill since 1994. Live bands, great food, unique experience. Living Water, the largest water station franchise network in the country today. Franchise now. Hannes Beach Resort and Convention Center, Saud Beach Resort and Hotel, Dynasty Court Hotel, Apple Tree Resort and Hotel, Chanenton Bed and Breakfast, Country Village Hotel, Chicken Charlie, To Go Travel, To Go Freight. Eto na nga, magkaharap-harap na si Lito at ang kanyang tatlong babae. Ang tatlong babae sa buhay mo. Parang ang lalim ng hinga ngayon ni Lito. Tahimik na tahimik. Ano ngayon nangyayari sa isip mo? Tatlo-tatlo yan. Yung una mong kinakasama na ina ng mga anak mo, yung pangalawa at yung pangatlong babae sa buhay mo. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko ngayon eh. Nalilito ka ba, Lito? Siyempre naman, nalilito ako eh. Nalilito ka, ikagagawan mo yan. Hindi ka pa nakontento, may pangalawa, may pangatlo pa. Lalaki lang ako, natural. Lalaki ka lang? Ano ba ang pagkukulang sa'yo ni Baby at kailangan humanap ka ng Jane at nagdag ka pa ng Maribeth? Ano pa ang pagkukulang niya sa'yo? Bakit ganun? Ayaw ko kasi sa asawa ko. Masyado kasi yung bungangira eh. Paano ba naman kita hindi mo bungangaan? Ha? Intindihin mo nga kung ano ang mali mo. Pagdating mo sa bahay, lapag ang bag, nandoon ka na agad sa sugalan, magdamag. Pero yung pala, pagbalik mo, dumaan ka na sa mga babae mo. Timplahan mo ako ng kape. Ano Bigyan mo siya? ako ng pagkain. Eh, wala ka mong ginagawa eh. Ano, wala ka bang kamay? Hindi mo pwedeng gawin sa sarili mo yon? Nagawa mo akong katulong, tapos ganun ang ginawa mo? Ha? Pag natutulog tayo, magkatabi tayo. Yung bunga nga mo, parang bubuyog na. Nasubrahan ka na eh. Ako. Nasubrahan ka na. So dahil lang doon, sinabi mo ba sa kanya na, uy, asikasuhin mo naman ako? Alam mo paano siya magkakaroon ng ganang asikasuhin ka kung ang inaatupag mo, pagsusugal. Pag-uwi mo pa lang sa bahay. Paano kanya asikasuhin? Hindi mo lang Gusto lang maiiwas sa akin na asikasuhin siya maglibang ng eh. Alam mo naman, asikasuhin. puro trabaho. Maglibang din naman Trabaho? ako. Trabaho sa gabi? Trabaho sa araw? Iyan, mga dalawa tinatrabaho mo. Kasi tali mo yan pag-uwi ngayon. Magsalita pa dyan, ang totoo ay totoo. Tali mo yan. 23 years pinagpalit mo sa dalawang babae na ito. Yung gulong nangyayari ngayon sa pamilya mo, yung ginagawa ng anak mo na naglalaslas dahil sa mga gusto mong mangyaring magkaroon ka ng isa, dalawa babae maliban sa asawa mo. Hindi ko naman yung ginusto talaga na mangyari to. Siyempre, magkatabi lang kami nito. Kapitbahay, bumibili ako sa kanya. Oh, eh, Hinawakan mo daw yung kamay. nandun lang ako eh. Tindira yan. Sinusubukan ko lang naman. Oh, syempre kung sinubukan mo, ibig sabihin gusto mo. Yung dalawa. Sabi mo sa amin, hindi mo raw makita sa asawa mo ngayon yung pag-aalaga, pag-aasikaso. Yun ang nakita mo kay Jane, ganun ba? Inamin ko naman talaga, nagkagusto ko kay Mary Jane. Kasi? Malaman siya, malambing siya sa akin, saka magilo siya. Pero ang tanong ko ngayon, hindi pa rin sapat sa'yo. Kasi dinagdagan mo pa ng Maribeth. Ano naman kulang sa'yo ni Mary Jane na kinailangan mo pa si Maribeth? Na asawa nila Kai kung nagtatrabaho sa'yo. Sa akin naman kasi, hindi ko naman maiwasan na hindi rin ako sinamantala ko rin, na nahalata ko rin talaga may gusto siya sa akin. May gusto siya sa'yo? Nahalata ko yun. Nahalata mo yun? Nung pumunta ako dun sa bahay nila, kinukuha ko sila Kay. Kasi kailangan ko lang trabador. Oh. Eh, nahalata ko siya sa kilos niya. Kasi kami, kalaro-laro ko sa sugalan yan eh. Oh.
Eh may number siya sa akin. Yun, sa text-text lang kami Sabi niya kanina, kaya daw siya pumatol sa'yo kasi gusto niya magkaanak. Oh, binanggit niya sa akin dahil tagal na nila kayo nagsasama, di sila nagkanak. Eh, biniro ko siya. Ako, marunong ako gumawa ng baby ka ako, gusto mo. Eh kung nagbuntis siya, anong gagawin mo? Hindi naman mahalata yun eh. May asawa naman siya eh. Talaga namang Ay, nakakaloka. Kuya, alam mo, sa pananalita mo pa lang, wala ka sa aming napapaniwala na may problema sa kinakasama. Oo, parang ikaw lang Ikaw talaga ang may problema. Oo. Naghahanap ng problema sa kanya para lang bigyan ng dahilan ang ginagawa mong yan. O, ito na. Pupunta na tayo sa anak mong bunso. Ano naman ang pakiramdam mo ngayon? Anong ginawa mo? Nang malaman mong naglalaslas yung anak mo, hindi pumapasok, hindi nagsasalita masyado, apektadong-apektado. Kinausap ko na yung anak ko tungkol dyan eh. Ano sinabi mo sa kanya? Sabi ko, anak, dilipas din to, ako. Anong lilipas? Yung problema namin ng mama mo. Ano sabi ng anak mo? Sabi ng anak ko iwasan mo yung dalawa mo, sabi niya. Eh, paano ko iiwasan yun? Nakikita ko eh. Malapit lang sa amin, yung bahay. Paano ko gagawin yun? Eto na! Ito na ang lalaking naipit din dahil kay Maribeth at kay Lito. Galit na galit siya. Kausapin nga natin si Mang Renato Lakay Galano. Pasok! Ay. Oh. Oh. Pares! Ano magagawa mo? Eh, ayaw na sa'yo. Anong ayaw? Palibasa pa pera ka. Kailangan mo, mahina ka. Laki, ano bang hawak mo dyan? Yan yung pantalon niya nung nahuli ko sila. Tinagtad ko ito. Eh bakit tinaddad nyo? Sa galit ko sa kanya, ma'am. Kaya nung hindi ko siya nahabol, Patingin nga po. yan, ma'am. Ayan. Talaga naman. Uso to ngayon. Gusto mo gamitin ulit? Sa'yo to eh. Sunugin mo na yan, sunugin mo. Tinatad mo eh. Ayan. Pambihira itong si Lito. Kaya naman pala, gusto ko lang pong malaman, tumagal kayo ng 23 years ng ganito. Ganyan ba siya noon? Hindi naman po. Ngayon lang na nagkaroon siya ng trabahong maganda, nag-umpisa siya ng waldas. Ayan, umakit sa ulo, nagkaroon ng trabaho maganda, ginagamit ang pera pambababae. Nung nahuli nyo, Lakay, itong si Lito, hawak niyo yung pantalon niya at saka yung t-shirt. Oo, ma'am. Ibig sabihin, umalis siya ng bahay mo na walang damit? Oo, ma'am. Hinabol ko lang itak yan, ma'am. Hinabol mo ng itak. Oo. Nagtatakbo kang nakabrief? Sa bahay. Saan ka tumakbo? Kaya doon ko nalaman na may ipapagtangan. Hanggang sa bahay mo. Sa bahay mo, umuwi ka na nakabrief. Yung mga anak nyo ba, may respeto pa sa kanya? Hindi na nga po kumikibo sa kanya. Di na siya kinikibo. Pagdating yun lang, ma, nandyan si Papa. Ganun lang, mawawala na yung mga bata. Eto, papipiliin kita. Sabihin nating may ubo ka. May ubo ka ngayon at kailangan ka pumili ng isang gamot. Bibigyan kita ng pagpipilian. Si baby, cough syrup. Tanggal agad ang ubo. Si Beth, Vaporub, pangpahid, pangpainit. Si Jane, menthol candy, tanggal kate. Sino ang pipiliin? Ang gusto ko talaga makasama, Si Jane.
Yon ang pinili niya. So, ang pinili ni Lito ay yung pampainit, yung pampahid. Vaporub. Narinig niyo po yun. Opo, na kung saan siya gusto, doon na siya. Ang inaano ko lang, kung ano man ang mangyari sa anak mo na bunso, manda kayo sa akin. Yan ang anuhan nyo. Palagay ko, narinig na natin ang buong kwento at tingin kong kailangan na talaga nilang makausap ang ating trio tagapayo. Parang naawa na ako dun sa naglaslas na anak. Parang na ano ako sa... Pasensya ka rin dahil Nag-isip, nakita mo rin nag-isip yung- talaga ako. Sabi ko kung sa anak ko Anong nangyari na? naglaslas. so nakapasensya. Yung pinakikita mo lang na matapang ka, gano'n kaya gano'n ang Pero nasasaktan pero talaga. masikita na. Kasi anak ko So, anong decision mo? layuan ko na lang. Wala mo muna siya. Tama. Nandiyan pa rin eh. Bukas makalawa, nandiyan pa rin naman si Mary Jane sa bahay niyo. Hindi ho pa pwedeng sabihin niyo ang pamamaraan parehas kayo nananatili doon sa dingding lang ang pagitan. Ako ay nakiusap, Ating Jelly, kay Lito. Palibhasa ako ay nababagabag dito sa naging deklarasyon ng kanyang kinakasamang si Baby tungkol doon sa kanilang bunsong anak na 13 years old. Ano? Na iba na ang nagiging attitude ngayon o ugali ng bata. Hindi sa pabuti, kundi patungo sa pagkakaroon ng masamang pag-uugali o masamang epekto. Kinakailangan ng bunsong anak mo ngayon yung pag-iintindi. Paano mo pa maipapaunawa sa kanya ang naging sitwasyon mo. Pero bago mo gawin yon, tama, ito ngayong tinatahak mo na, itigil mo na itong pakikipagrelasyon mo sa dalawang babaeng ito. At talagang totoo na wala na talagang magaganap pang anumang mga bagay na katulad ng nakasadlakan mo sa kanila. So sana magawa mo yon at simulan mo na ngayon. Ang kalaban mo ngayon ay oras, panahon. Huwag mong sayangin. Kinakailangang maisalba mo ang iyong anak sa ngayon. Yun lang. Alam niyo, napakahirap ng mga sitwasyon dito na sinasabi ng mga sa parehas sa panig na hindi namin alam ang aming pwedeng gawin na nakakapagtaka. Dahil kasi nakakagulat dahil kayo'y mga magulang. Automatic alam nyo ang responsibilidad nyo sa inyong mga anak. So sana maintindihan nyo, Mang Lito, unang-una, yung sinasabi nyo na hindi nyo alam kung hindi kayo tatanggapin dito ni Baby. Oo naman, hindi pa kayo matatanggap ni Aling Baby, pero ang mga anak nyo nag-iintay sa inyo. Yun po ay isang napakalaking bagay na pag-alaman na din po at sinasabi nga po ng kapitbahay kahit anong tutok ang ginagawa ni Aling Baby, eto na, nag-uumpisa ng uminom at 13 years old, babae po. Nag-uumpisa manigarilyo, nagbabarkada. Pag nasa loob ng bahay, ayan, katabing dingding. Eto, makakaramdam ng sakit. So, anong pamamaraan? Maari pong pagkakataon to, puro hiwa lang po ang gagawin. Paano po kung nagkaroon na siya ng pagkakataon na tapusin na nga ito? Mang Lito, sana umpisahan niyo po. Napakahirap po na yung ginagawa niyong oportunidad ay sinasayang niyo. Yun lang po. Ating si Mary Jane po ang tinutukan ko dahil sa tingin ko lahat kayo'y siyang tinutukoy na may kasalanan. Siya ang kontrabida rito. Nagtrabaho siya sa factory at nagpag-ipon siya ng pera. Bakit po? Dahil ang intention niya ay kunin niya ang kanyang mga anak doon at dito titira. May negosyo, tinda rito, tinda roon. Kunti lang kita yan, hindi pa sapat sa kanyang pagpapadala doon sa kanyang mga anak. Ay dumating po ang punto na mayroong pumasok po na Sir Lito na nakapagkitaan niya na kung minsan ay nagbibigay sa kanya ng pera, yun ang pinadadala niya doon. Putulin mo na ang relasyon mo kay Mang Lito at yan ang tutukan mo yung mga anak. Salamat. Yaman din lamang at nakatuon ang pansin natin ngayon kay Jane. Unahin na kita, Jane. Sa pag-uusap niyo ni Father, mukhang medyo nahimasmasan ka.
Ano ngayon ang plano mo? Ako na lang po talaga mismong iiwas. At kung halimbawa magtitiks man siya, sasabihin ko sa asawa niya kasi doon sa pagtahimik ko, na ano ko yung anak ko eh. Ano kaya ko yung anak ko ang kayaan maglaslas. Nakikita ko sa karakter mo na kapag nagdesisyon ka, kakayanin mo, gagawin mo. At sana nga ituloy mo. Kaya ko po. Dahil syempre, kapag ginawa mo yon, magbabago ang buhay mo, aayos ang buhay mo, tatahimik pa. Kaya ko po. Madali mahanap ang lalaki pero yung anak napakahirap. Napakahirap talaga. Salamat naman, talagang may pag-asa. Jane, alam mo naman ang nagawa mo. Syempre, may perwisyo na naidulot ka sa pamilya nitong si Baby. At saka si Lito, malamang meron ka rin mga gustong sabihin sa kanila. Sige, binibigyan ka namin ng pagkakataon. Pasensya na talaga, te. May anak din ako, hindi ko kaya gawin yun. Promise, magbabago ako kung ano mang gagawin sa kanila ito. Sasabihin ko sa'yo kung may text. Sasabihin ko sa'yo. Ako mismo ay iiwas, te. Promise, alang-alang sa mga anak ko, hindi ko kaya. Yung ginagawa ng anak ko, hindi ko kaya talaga gusto yun. Kaya ko yan, te. Sige, papromise ko sa'yo. Gawin mo. Huwag lang sa salita. Oo, sige. Kaya ko, te. Ano ngayon ang mangyayari sa inyo, Lakay? Sa akin, ma'am, mahal ko siya. Tatanggapin ko siya kung babalik sa akin. Tatanggapin mo siya kung babalik siya sa'yo. Sa mga oras na to, magkahiwalay kayo. Oo. Ikaw ba, Maribeth? Ano ba ang plano mo? Kung nagawa ko man yun sa'yo, dahil nagawa ko lang yun dahil siyempre hangad ko magkaanak, tapos boring sa bahay, siguro, sana bigyan mo pa akong isang pagkakataon dahil kung nagkamali ako sa'yo. Alam mo, dapat siguro magtabi na sila. Diba? Ayan. Okay, eto na. Ang finale. Alam nyo, talagang lahat naman tayo nagkakamali sa buhay natin. Pero ang importante pag nagkakamali tayo, ito'y inaamin natin, tayo ay magsisi, at tayo ay humingi ng tawad. Sabi nga nila kung ano, kahit anong kalabisan sa mundo, labis na kabaitan, labis na kamunduhan, masama. Kahit na anong labis ay masama. Sa mga puntong ito, naging labis ang iyong paghangad sa makamundong kaligayahan. Pagsusugal, pera, tawag ng laman. Sa kalabisan na ito, nakalimutan mo ang mga taong nasaktan mo. Ang taong nasasaktan mo, hindi mo lang sila nasaktan. Lalo na yung anak mo, nasira pa. Ang respeto, at higit sa lahat, kapag hindi nyo naagapan, maaaring masira ang kanyang buhay. Ikaw ba, Lito, nag-iba ba ang plano mo? Nag-iba ba ang tingin mo sa buhay? Nag-iba ba ang pakiramdam mo sa mga pinaggagawa mo? Kasi parang kanina, nakausap ka namin, talagang antigas-tigas ng paninindigan mo na may pagkukulang sa iyong asawa mo Ngayon ba, nag-iba yun? Maayos na rin to. Ako na mismo ang hihingi ng pasensya kay Lakay. Kasi kahit pa paano, tagal din kami nagsama niyan sa trabaho. Kaya humingi ako ng pasensya sa kanya. Kaki Mary Jane. Sa asawa ko naman, iwas muna ako sa kanya kasi ngayon hindi pa niya ako tatanggapin. Suportahan ko pa rin yung pamilya ko. Ano yung sabi mo? Lalaylo muna ako. Iwasan ko muna. Lalayo ka muna? Oo. Paano ang mga bata? Tuloy yung suporta ko. Suporta? Ano pa? Bisitahin ko sila sa bahay nila. Kasi sa mga oras na to,
Oo, importante ang suporta mo sa kanila na pinansyal. Pero sa lagay ng anak mo ngayon, kailangan niya ang gabay mo. Hindi naman ako lalayo sa anak ko eh. Nandiyan pa rin ako. Iiwas lang muna ako. Nandiyan pa rin ako sa kanya. Narinig mo yung sinabi niya, Aling Baby. Basta ako, sa ngayon, parang ano pa, hindi ko pa matatanggap. Yun ang masabi ko, basta yung mga bata, yun lang ang mahalaga eh. Yung mga anak. At Ateng, siguro yung plano ni Kuya Lito na lumayo, kailangan niyo pong ipaliwanag ng malinaw na malinaw sa mga anak po ninyo. Kasapin ko ng maayos muna yun. Lalo si... Oo, tapos pakiramdam ko po, kailangan nyo rin pong mangako na kahit malayo kayo. Hindi naman ako malayo sa kanila, dyan lang ako sa kamag-anakan ko. Or yung kahit wala kayo dun sa bahay araw-araw, ay yung kailangan po ninyong iparamdam na sila yung priority ninyo eh. Di ba? Kailangan nilang maramdaman talaga na kahit kayo'y wala, kayo'y laging nandyan na handang gumabay sa kanila. Kayo ay laging nandyan pag kailangan nila nandyan kayo. Kasi parang ngayon, nawalan sila ng security eh. Nawalan sila ng angkla na kakapitan. Ang mga bata yan ang kailangan nila eh, yung angklang kakapitan. Yung maramdaman nilang sila ay ligtas. Na kahit anong mangyari, andyan ang magulang ko. Kailangan ng bata yun habang lumalaki. Kasi kung hindi, yan ang gagawin nila. Hahanap sila ng angkla sa ibang tao o sa ibang bisyo. Sana nga ay matuloy ang iyong plano at sana magkaayos-ayos kayo. Siguro po ngayon, Aling Baby, maiging nakikita naman namin na talagang nakabantay kayo sa mga anak ninyo. Maraming salamat sa pagtitiwala. Amina na tayo, mga kapatid. Anumang sobra, kadalasan ay hindi maganda. Sa gamot nga, kapag na-overdose ka, masama ang epekto nito sa iyo, hindi ba? At tulad sa pag-ibig, hindi kaya ng puso na magmahal ng marami at iba't ibang kapareha sa isang panahon lamang. Ika nga, one lover at a time lang. Dahil kung pagsasabay-sabayin mo ang relasyon, marami ang masasaktan at maging puso mo ay mahihirapan. Nasa huli ang pagsisisi, mga ka-face-to-face. Kung magawa mo man na mangloko ng iba, darating din ang panahon na mabubuking ka at tiyak na pagbabayaran mo ang pananakit. Di mo rin masasabi na baka mangyari rin sa'yo ang ginawa mo sa iba. Baka tandaan lang na walang lihim ang di mabubunyag. Kaya naman habang di pa huli ang lahat, umpisa na ang pagbabago nang di ka maiwan at tuluyang maging talo. At para sa ating face-to-face and heart-to-heart thought for the day, walang malilito at sasakit ang ulo kung puso'y tapat at di manloloko. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa aking co-host na si Hans. Sa Dance Squad. Salamat kay B1 at B2. Sa ating trio tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera. At syempre pa, salamat sa ating mga bisita na pumayag na pag-usapan at tulungan sila sa kanilang problema. Tandaan nyo, pag Sabado po, manood lang ng Artista Academy at pag Linggo naman, Game and Go! Maraming salamat po. Ako po ang inyong pambansang kapitana, si Ateng Jelly, na lagi nagpapaalalang ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para sa inyo ito, mga kapatid.